Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Si Kyrie Irving ay sinasabi na madamay bilang toxic o cancer sa locker room. Tinawag siya na immature nang humingi siya ng trade sa Cavs at ayaw niyang maging number 2 behind LeBron James. Pumalpak siya sa Celtics at ganun din sa Brooklyn Nets. Ganun pa man ngayon sa Dallas Mavericks ay nagpapakita nga siya ng matinding leadership at maturity. Ngayon nga si Kyrie Irving at the age of 32 years old ay isa na sa mga pinakamatanda na player na natitira pa sa playoffs. Definitely the oldest star remaining. At madami nga nagsasabi na napakatindi ng chemistry ng Mavs ngayon, ngunit wala ngang bumabanggit ng leadership ni Kyrie Irving. Pinapakita nga ni Kyrie ang kanyang pamumuno sa mga simpleng bagay that goes a long way. Una ay ang kanyang body language. Hindi mo nga siya makikita na nakayuko. Kahit tinatambakan na sila ay very positive pa din siya. Ayon nga kay Doncic ay talagang positive energy lang ang dala nito at not even a single second na may dala itong negative energy. At talagang masaya lang nga daw siya na nasa team nila si Kyrie Irving. Makikita mo din kung paano niya i-encourage ang kanyang mga teammates, ang pag-cheer niya sa bench, pagsalubong sa mga kakampi, at sa laro mismo niya sa loob ng court ay makikita mo ang kanyang leadership. Kung mapapansin nyo nga ngayong playoffs ay palaging slow start siya sa first half at pinapabelo niya si Luka Doncic habang sa second half naman ay palagi siyang nagliliyab. Mas inuuna niya nga na maging komportable ang kanyang mga kakampi at kakamada siya kapag may magandang rhythm na din ang kanyang mga teammates. Hindi niya nga binago ang style of play ni Doncic bagkus sumanap siya ng paraan kung paano mag-coexist dito. Kaya naman madalas nga ay fast start si Luka Doncic. Makikita mo nga sa kanya na madalas magkaroon ng big first half. At dahil dyan, automatic ang adjustment ng kabilang team sa second half ay ang i-double team si Luka Doncic. At dito na nga gagawa si Kyrie Irving na magkakasunod na puntos at ito ang dahilan kung bakit very successful ang Mavs ngayong season. Hindi nga sila yung typical scoring duo na my turn, your turn sa bawat possession. Bagkus first half, second half nga sila nagpapalitan ng takeover mode. Sa palagay nyo ba ay kakayanin ng Mavs na makabalik sa West Finals ngayong playoffs? Habang trending naman ngayon si Jimmy Butler dahil madaming rumors ngayon na hindi na handa ang Miami Heat na bigyan si Butler ng hinihingi niya na 2 years $113 million contract extension dahil injury prone na nga siya at 35 na siya by the start of next season. Ganun pa man ay may 1-year contract pa nga siya na natitira sa Miami Heat kung saan inaasahan na ititrade na siya nito kapag hindi sila nagkasundo sa contract extension upang may makabalik din sa Miami Heat at hindi lang ito aalis ng walang kapalit after next season. At kapag hindi nagkasundo ang Miami Heat at ang kampo ni Jimmy Butler, isang team na nakaabang ay ang Philadelphia 76ers ayon kay Mark Stein. Yan nga ay kung hindi makukuha ng Sixers si Paul George ngayong off-season. Huling beses na nagkampi si Embiid at Butler ay championship contender sila. Naisahan lang nga sila ng buzzer beater ni Kawhi Leonard noong Game 7 sa second round ng playoffs. Ganun pa man, that was 5 or 6 years ago. Mas nag-improve na nga si Embiid at may maxi nga sila. Ganun pa man ay mas injury prone na din ngayon si Embiid at ganun din si Butler. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay kaya ng Sixers with Jimmy Butler makaabot sa East Finals?